Nabalot na ng makapal na nyebe ang bundok. Ubos na ang lahat ng naimbak naming pagkain. Kapag umuwi pa akong walang dala ngayon, mamamatay sa gutom si nanay at ang kapatid ko. Labuyo. Sa wakas nagpakita ka rin. Diyos ko. Napadpad ba ako sa mahiwagang kuweba ng mga diwata? Ganito lang nakasabit ang karne ng baboy dito. At ang malalaking puting tinapay naman to, nakatambak na parang bundok. Sige, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa karne mula sa gubat. Tunay na ligaw na manok sa bundok. Binebenta mo ba ang ligaw na manok na iyan? Bakit ganito manamit ang babaeng ito? Napakasagwa naman. Hindi ko ito binebenta. Pangsagip ito ng buhay. Wala na kaming maisaing sa bahay. Ako ang doon sa unahan, may-ari ng kainang bukid. Zucchini, kulang na kulang ako ngayon sa mga sangkap mula sa bundok. Ibenta mo sa akin ang manok na iyan. Bibigyan kita ng 200 piso. 200 piso. Para lang sa isang manok na ito, palit na ang ganito kalaking pera. Sige, ibebenta ko na. Ayos ka kausap. Ang lugar na ito, pati ang pera rito kumpara sa amin, ay hindi pareho. Ito ang siopaw. Libre na ito ni ate sa iyo. Sa susunod kapag may nakakuha ka ulit ng ganito kagandang ligaw na sangkap, pumunta ka lang diretso rito sa kainan ko para hanapin ako. Napakabango naman ito. Sa buong buhay ko hindi pa ako nakakain ito ng ganito kabangong siopaw. Hindi maaari. Kailangan kong itabi ang siopaw na ito para ibigay kina inay at sa kapatid ko. Alam mo ba kung saan, makakabili ba rito ng pagkain? Gusto ko sanang bumili ng nakakabuso, yung matagal masira at kasya hanggang taglami. O di instant noodles na lang, doon sa tindahan sa huli makakabili ka niyan. Ano yung instant noodles? Nung bago pa lang ako rito sa syudad para magnegosyo, isang buwan akong dumepende sa kakain ng instant noodles para lang makaraos. Maliit lang yan at mukhang simple lang. Pero sa oras ng kagipitan nakakasalba talaga ng buhay yan. Bibili ako ng instant noodles para makasalba sa buhay ni inay at ng kapatid ko. Maraming salamat po, boss. Ito pala ang sari-sari store. Ang daming paninda rito. Mas marami pa kaysa sa kooperatiba sa bayan namin. Diyos ko po, bakit parang galing sa gutom ang isang ito? Ang dungis at ang gulo pa ng suot. Boss. Gusto ko pong bumili ng instant noodles. Yung classic beef flavor. 3 buong kahon po. Pero teka lang tol, mas masarap kumain ng instant noodles kung may kasama. Dapat may kasamang hotdog sa itlog. Dun sa sukli mo, dagdagan ko na lang nito ano sa tingin mo. Sige po, kayo po ang masusunod. Sa'yo na rin itong ilang lollipop libre ko na. Hawakan mo ng mabuti yan ha. Paano naman ako makakauwi ngayon? Kailangan ko lang palang isipin. At makakabalik na ako agad. Inay! Si Yaoli, may dala akong pagkaing nakakabuso. Nakauwi na ako. Naku, hindi maganda ito. Bakit nakabukas ang pinto? May nangyaring masama sa loob. Hoy matandang walang kwenta. Ilabas mo na agad ang mga pagkaing itinago nyo rito sa bahay. Ilabas mo yan. Huwangsan naman. Wala na talaga kaming kahit isang butil ng bigas. Sinungaling, pumasok sa masukal na bundok ang batang si Chenlai. Siguradong nag-iwan siya rito ng pagkaing pampabuhay sa inyo. Masama kang tao, lumayas ka sa bahay namin. Kung hindi ako makakakuha ng pagkain ngayon, kukunin ko muna ang batang ito at ibebenta para magkapera. Huwangsan. Huwag mong subukan. Kuya, tulong. Huwangsan. Kung ang kamay mo ay umabante pa kahit 1 pulgada, tatigpasin ko ang ulo mo ngayon din. Kapatid na Chenlai, akala ko ba nasa bundok ka? Nag-aalala lang naman ako na baka si nanay, at ang kapatid mo ay giniginaw na, kaya dumaan lang ako para mangumusta. Kung hindi ka pa aalis ngayon, hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay sa bahay na ito. CJ, may araw ka rin. Inay. Si Yaoli, makinig kayo, may dala akong pagkaing magliligtas sa atin sa gutom. Hala, ito ay gawa sa mamahaling puting harina, na masasarap na siopaw. Kahit ang mga mayayaman noong araw, tuwing bagong taon lang, nakakakain ito. Kain na kayo bilis, habang mainit pa. Siopaw na may karne.
Punong-puno ng katas at lasa. Halos kalahating taon na hindi tayo nakakatikim ng karne. Kuya, ang sarap-sarap naman itong siopao. Ano ba naman ang ilang pirasong siopao? Tingnan niyo pa po ito, Nay. Saan galing ang lahat ng pagkaing ito? Umakyat ako sa bundok para manghuli ng mailap na manok, pero bigla akong nadulas at nahulog, at bigla na lang akong napunta sa lupain ng mga diwata. Ipinagpalit ko ang lahat ng ito sa nahuli kong manok. Salamat sa Diyos, dininig niyo kami. Sabi ko na nga ba hindi pa katapusan ng pamilya Chen. Ang mga ganitong bagay ay sa mga kwento lang nangyayari, ang makatagpo ng isang engkanto, pero totoong nangyari ito sa anak ko. Ang tawag dito ay instant noodles. Pakuluan lang sa tubig, pwede nang kainin. Gumuho ang bahay natin at nasira ang mga poste. Wala na rin tayong panggatong. Kung hindi dahil sa himalang ito, hindi na aabot ang buong pamilya bukas. Huwag kang mag-alala, kuya. Mangungulekta si Xiaoli ng panggatong bukas. Huwag kang magsabi ng ganyan. Xiaoli, bata ka pa. Kung mangangahoy ka at kung magkasakit ka dahil sa lamig, paano ko pahaharapin ang yumao ninyong ama? Nay, Xiaoli. Huwag na kayong mag-alala. Simula sa araw na ito, hinding-hindi ko na papayagang magutom at maginaw kayong muli. Nagbago nga, nag-iba talaga ang itsura. Ang bango-bango naman ng noodles na ito. Mas mabango pa sa sabaw ng buto sa bahay ng kapitan, ng 100 beses pa. Kuya, napakasarap talaga nitong instant noodles. Makakakain pa kaya tayo nito ulit sa susunod? Anak, kailangan nating tipirin ang pagkain nito. Matatago ba natin ito ng matagal? Lalo na ngayong nababalutan ng makapal na niebe ang bundok. Kung madaling masira iyan, mawawala na naman ng pagkain ang pamilya natin. Inay, huwag na po kayong mag-alala. Hindi naman madaling masira ang instant noodles na ito. Kahit iwanan pa iyan ng mahigit 6 na buwan, hindi pa rin iyan masisira. Xiaoli, kaninang umaga. Nanggulo rito ang walang hiyang si Huang San. Bantayan mo si inay. Ito ang premyo sa iyo ni kuya. Tikman mo ang bigay ni kuya, napakatamis nito. Ang tamis naman. Ngayon lang ako nakakain ng ganito katamis na candy. Pui Chen Lai. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong takutin ako gamit ang kalawanging itak na iyan. Kapag namatay ka sa bundok balang araw, makikita mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Amoy karne ito. Aba Chen Lai ah. Mukhang nakakuha ka ng magandang huli sa bundok. Nakasara pa ang pinto habang nagsasarili kayong kumain. Aba naman, bakit nakasara ang pinto ninyo? Anong karne ba ang nilalagan ninyo? Buksan nyo ang pinto. Papasukin mo naman ako para makapagpainit-init. Huang San. Gusto mo yata talagang mamatay. Si Huang San yung walang hiya. Ang talas ng pang-amoy ng asong ito. Nakaamoy na naman kaya bumalik na naman siya rito. Bantayan mo si inay, ako na ang bahala sa kanya. May gana ka pang bumalik dito. Shenli, kaninang umaga lakas ng loob mong takutin ako gamit ang itak. May tinatago ka palang karne. Ngayong gutom na ang buong baryo na kahit maging balat ng puno ay wala nang makain. Tapos kayo rito ay naglalaga ng napakaraming karne. Gusto mo bang isumbong ko kayo ngayon din sa buong baryo? Bilisan mo at ilabas mo ang isang mangkok ng karne para sa akin. Kumuha ka pa ng 10 kilo ng magaspang na bigas para pampasara sa bibig ko. Sira yata ang ilong mo. Ang niluluto sa palayok namin ay mga ligaw na gulay lang. May ganito bang amoy ang ligaw na gulay? Chen Lai, huwag mo nga akong gawing tanga. Sino bang hindi nakakaalam na ang tatay mo noon ay may iniwang maraming sikretong paraan sa pangangaso? Kapag sinabi kong walang pagkain ay walang pagkain. Kapag naglakas loob ka pa ulit na, umaligid-aligid sa labas ng bakuran ko, itatali kita at dadalhin sa bundok bukas. Huwag mo akong maangas-angasan. Pwede akala mo ba madali akong takutin? Sigurado akong amoy karne iyon. Tiyak na may nakatagong pagkain ang pamilya Chen. Mabuti pang huwag ka nang umakyat sa bundok kailanman, kundi tiyak na kukunin ko ang pagkain na iyon. Lier, nakaalis na siya. Nay. Si Huang San ay isang taong hindi umaatras hanggat walang nakukuhang pakinabang. Ang nangyari ngayon ay simula pa lamang. Inay, Xiaoli. Ang tungkol sa may pagkain tayo sa bahay ay hindi dapat ipagsabi sa labas, kahit isang salita lang. Naintindihan niyo ba? Makinig ka sa kuya mo. Naintindihan ko po, hindi ko po sasabihin sa kahit kanino.
Mula ngayon may mga patakaran tayo. Una, kapag may ibang tao, kailangang magmukha kayong malungkot at problemado. Kung gaano kagutom ang iba, dapat ganoon din ang ipakita ninyo. Pangalawa, bawal magluto habang maliwanag pa. Bawal magpalabas ng usok. Hintayin nating lumalim ang gabi kapag malakas ang hangin at niebe, bago tayo magluto. Pangatlo, kapag wala ako sa bahay, huwag ninyong bubuksan ang pinto kahit sino pa ang tumawag. Hindi pa sapat ang mga patakarang ito. Guguho ang bahay at babagsak ang bubong. Kapag hindi ito naayos bago magtagsibol, paniguradong may mamamatay kapag gumuho ito. Kulang din ang panggatong sa bahay. Iisang terno lang ang makapal na damit at kumot na sinuot ko pa noong lumabas ako para mangaso. Ang pinakamahalaga sa lahat, yamang may instant noodles naman doon. Malamang ay mayroon din gamot para sa sakit sa baga. Yamang binigyan ako ng pagkakataon ng may kapal. Kailangan ko talagang umahon sa hirap. Bukas na bukas ay aakyat ako sa bundok para mangaso. Xiao Li, bantayan mo ang bahay at alagaan mo si ina. Kuya, huwag kang mag-alala. Kahit sino ang dumating habang wala ako, huwag mong bubuksan ang pinto. Walang laman. Mukhang yung nakuha kong labuyo kahapon ay tsamba lang talaga. Hindi ako pwedeng umuwi ng walang dala. Kailangan kong makahuli ng hayop ngayon. Bakas ito ng paa ng baboy ramo. Kung mapapatay ko ang dambuhalang hayop na yan, siguradong napakalaking pera ang makukuha ko roon. Sa oras na magawa ko yun ang panggatong sa bahay, ang makakapal na damit at kumot, pati na rin ang gamot para kay ina, ay maaayos na ang lahat. Lumabas din siya. Kailangan ko talagang mapatay ang isang to, para maiuwi ko. Napakalaki naman ng katawan nito. Kapag sumuwag ang mga pangil niyan, siguradong mabubutas ang tiyan ng kahit na sino. Kung sa ordinaryong araw ko ito nakasalubong, at wala akong hawak na magandang sandata, siguradong tatalikod ako at tatakbo palayo. Pero hindi pwede ngayon. Lalabanan ko ito kahit anong mangyari. Mamatay ka na. Malas hindi ko natamaan ang mata. Lagot na. 2,000. Akin na ang baboy na ito. Isang ligaw na manok, 200 lang. Ang baboy na ito, pwedeng maibenta ng 2,000. Pambili ng gamot ni nanay at pagkain ng pamilya. May pag-asa na rin tayong makabili ng makapal na damit at kumot. Tabi kayo dyan. 2,000. Gusto nyo bang mamatay ang kakain yan kapag binili nyo yan? Sa panahon ngayon, saan naman makakakuha ng ganyang karaming ligaw na baboy ramo? Halatang alagang baboy yan na namatay sa sakit. Tinurukan lang ng kemikal yan para lumaki agad. Sinungaling ka. Galing ito sa kailaliman ng bundok. Itinaya ko ang buhay ko para lang mahuli ito. Kailangan ko itong ibenta para magkapera. Para may pambili ng gamot ang nanay ko. 30 taon na akong nag-aalaga ng baboy. Kapag sinabi kong namatay yan sa sakit, ibig sabihin, namatay talaga yan sa sakit. Bakit? May angal ka. Dayo ka lang naman dito. At talagang gusto mo pa sa teritoryo ko. Magbenta ng may lasong karne para manloko ng tao. Itong si Tabatchoy na Wang, naghahanap lang talaga ng dahilan para mang-api ng tao. Wala na talaga siyang konsensya. Hay naku, hayaan mo na, hindi natin siya kayang banggain. Sige na, magpapakabait ako ngayon at gagawa ng mabuti. 100 piso, kukunin ko na yan. Para iuwi at sirain ang mapanganib na karning yan. Para hindi ka mabilanggo. 100 piso. Ang hayop na ito, gusto niyang nakawin ang pambili ng gamot ng nanay ko. Tabatchoy na Wang, sa pamilihang Sunshine. Kailan pa naging desisyon mo kung ano ang tama at mali rito? Sir Zhao, bakit po kayo mismo ang bumaba rito sa palengke? Hindi niyo na po kailangang abalahin ang sarili niyo sa ganitong maliit na bagay. May putik pa mula sa bundok ang mga kuko ng baboy na ito. At ang balahibo nito ay kasing tigas ng karayom na bakal. Tabatchoy na Wang, at tinatawag mo pa itong baboy na namatay sa sakit at tinurukan ng kemikal. Sa tingin ko, nabulag ka na sa kasakiman at naging masama na ang budhi mo. Mukha lang tao pero hindi asal tao. Ako? Ano? Kasi ako. Iba talaga si Boss Zhao. Tingnan mo kung paano natakot ang tarantadong matabang iyan. Hindi lang naman basta si Boss Zhao ang may-ari ng ilang mga malalaking tindahan dito. Shareholder din siya ng tanyag na Sunshine Market mismo.
Isang salita lang niya, ang matabang iyan ay, hindi na kailanman makakapagtinda sa merkado na to. Sabi ko na nga ba, mukha talagang kakaiba ang baboy na to. Matalas talaga ang mata ni Boss Ziu. Wang na mataba, napakasama ng budhi mo. Araw-araw kang nanamantala ng mga tapat na tao. Totoy, kukunin ko na tong baboy mo. Bibigyan kita ng 6,000. Bakit, kulang ba sa'yo? Sige, dadagdagan ko pa ng 1,000. Kaya 7,000 na lahat. At Zhao, hindi po. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Sige na. Kung ano ang sinabi ko, yun na yun. Galing pa to sa paanan ng bundok Tiangbay. Isang totoong mabangis na baboy ramo. Napakabihirang bagay na hindi basta-basta mabibili ng pera. Para sa mga importanteng bisita na imbitahan ko ngayong gabi, ito ang magiging pinakatampok na handaan para sa kanila. Isakay niyo na iyan sa kotse. Buti na lang talaga dumating si Ate Zhao. Kung hindi, siguradong naloko na naman ako ng tarantadong iyon. Diyos ko, napakalaki naman ng baboy ramo na to. Ang baboy na to, itinaya ng kapatid ko ang buhay niya para lang mahuli ito sa kabundukan. Kaya ayusin mo ang pagluluto nito. Boss, ipaubayan niyo na po sa akin yan. Kapag inihain na natin to sa lamesa, siguradong pati ang pinaglutuan ay ubusin ng mga bisita mo. Totoy, huwag ka muna umalis. Kumain ka muna rito kasama ko ngayong gabi para masubukan mo rin kung gaano kasarap ang nahuli mong baboy ramo. Sa sarili mong dila, ang luto ng kusinero ko rito ay talagang walang kapantay. At hindi po pwede ito. Pumunta ako rito para magbenta ng baboy at kumita ng pera para ipambili ng gamot at pampagamot para sa nanay ko. Pasensya na po sa pag-usisa pero si tita po. Ano pong sakit niya? Sakit sa baga. Bakit Ate Zhao? Hindi ba pwedeng gamutin dito sa atin? Kuya San, baka pwedeng sa susunod na araw na lang. Paano kung bumalik ang batang si Chenlai? Ano naman kung bumalik siya? Sira-sira lang naman ang pinto ng bahay nila. Isang may sakit na matanda at isang batang babae lang ang nandoon. Tatlo tayo tapos takot tayo sa kanya na mag-isa. Pumasok tayo at bugbugin agad siya. Tapos nakawin natin ang mga pagkain nila. Nay, nariyan na naman ba ang asong si Huang? Huwag kang matakot. Nasa bahay naman ang kuya mo. Nalaman nilang nandito tayo. Ano naman kung nalaman nila? Sabay-sabay tayong tatlong sumugod, kaya natin siyang patayin sa bugbog. Chenlai, buksan mo ang pinto. Ngayong araw ang pagkain ninyo. Mapapasakin na ito. Ang binti ko. Huang San, ikaw na walang hiyang aso ka. Babaliin ko ang mga binti mo ngayon. Babaliin ang binti ko. Napakayabang mo naman, hindi ako nag-iisa ngayon. Kasama ko ang mga katropa ko. Lumpo na ang isa sa inyo, dalawa pa rin naman kami. Subukan nyo kung kaya nyo. Teka, Chenlai, kaming magkakasama, gumagala-gala lang ako rito. Sa gitna ng gabi hindi ka natutulog, umakyat ka sa pader para pumasok sa bahay namin. Tapos sasabihin mong gumagala ka lang, na gumagala lang ako. Sino namang mag-aakalang, maglalagay ka ng bitag ng hayop sa loob ng bahay nyo. Delikado talaga iyan at nakakapahamak ng tao. Kailangan mong magbayad ng pinsala, pati ng pagkain, bago gumaling ang sugat ko. Dito ako kakain at titira sa pamilya Chen nyo. Kailangan nyo akong buhayin buong taglamig. Nagnakaw ka na nga napuruhan ka pa. At ngayon sinusubukan mo pa kaming pigaan ng pera. Tatlo kami rito, sa tingin mo ba matatakot kami sa iyo mag-isa? Maliw, bumangon ka dyan. Hey Gao, sugurin mo siya. Huwag mo akong tirahin. Kuya Li, maawa ka sa buhay ko. Si Kuya San ang, hindi, plano talaga ito ni Huang San. Sabi niya may nakatagong magagandang bagay sa bahay mo. At sayang naman kung hindi namin kukunin. Buti nga sa iyo. Chenlai. Lilalaban ka pa talaga at mananakit. Isusumbong kita sa pinuno ng angkan. Sinabi ko nang babaliin ko ang mga binti mo. At ginagawa ko ang sinasabi ko. Patawad Chenli, nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ituring mo na lang akong parang hangin, at pakawalan mo na ako. Anak ko, binugbog mo ng ganyan si Huang San. Hindi kaya sa susunod ay mas, lalong magalit sa pamilya Chen natin. Ina! Hindi mahalaga kung galit siya o hindi.
Ang mahalaga ay siya. Tingnan lang natin kung maglakas loob ka pang bumalik dito. Babalik at babalik pa rin ang isang yan. Ang ganyang uri ng tao ay parang asong makapal ang mukha. Walang kadala-dala ang isang yan. Hanggat hindi pa yan namamatay, hindi yan titigil sa pag-iinteres sa mga gamit ng ibang tao. Ano na ang gagawin natin yan? Wala tayong magagawa kundi maghanda. Kada punta niya rito bubugbugin natin siya. Hanggang sa matakot na siyang bumalik, dati ang pamilya natin. Napakahirap na kahit magnanakaw ay walang ganang pumasok. Ngayong may kaunting pag-asa na tayong mabuhay ng maayos. Kailangan pa nating magbantay laban sa ibang tao. Hindi dahil sa pamilya natin ang may kasalanan. Gutom lang talaga ang nagpabaliw sa mga tao sa panahong ito ng taggutom. Nawawalan na ng pagkatao ang mga tao. Nay, matulog na kayo ng maaga. Baka kung may sumubok na namang sumingit habang umaakyat ako sa bundok at pumasok dito. Hindi niyo sila kayang pigilan ni Xiaoli. Hindi pwede. Itong maliit na silid ay kailangang maayos at mapatibay sa lalong madaling panahon. At dapat din nating maitayong muli ang pangunahing bahay agad-agad. Kapag matibay ang bahay natin, mapipigilan natin ang mga masasamang loob na pumasok para payapa ang pamilya natin. At makakaalis ako para mangaso ng walang inaalala. Nay, lalabas muna ako sandali. Aakyat ka na naman ba sa bundok? Hindi po ako aakyat sa bundok. Mag-ikot-ikot lang ako sa labas. Bumalik ka ng maaga. Ihintayin ka naming kumain. Sige po. Kuya, huwag kang lalayo masyado. Bantayan mo si nanay. Huwag mong bubuksan ang pinto. CJ. Walang sumusunod sa akin. Siguradong ang tatlong gago na iyon ang nagkalat ng balita. Nakaalis na sila. Mukhang magkakaproblema tayo nito. Hoy! Chen Lai. Kumusta ang pakiramdam ng nanay mo? Ganoon pa rin. Kumakapit pa rin sa buhay. Narinig ko kagabi. Parang nagkakagulo sa bahay nyo. Wala iyon. May pumasok lang na ilang daga. Kaya hinagis ko palabas. Hay! Mahirap talaga ang buhay kapag taggutom. Kayo sa bahay, kumakain na ba kayo ng masasarap na pagkain kamakailan? Napansin ko sa mukha ng nanay mo, na mas maayos kaysa noong nakaraan. Saan naman kami kukuha ng masasarap na pagkain? Tubig niebe lang ang pinapalaman sa tiyan. Kaya nagmumukhang mabilog lang ng bahagya ang mukha. Chen Lai. Mangangaso ka. Kapag nakahuli ka ng hayop, tayo-tayo ring magkakabaryo. Sana kahit papaano ay tulungan mo kami. Hindi naman kami hihingi ng libre. Magaspang na bigas kapalit ng karne. Ano sa tingin mo, Tito? Kasya lang din para mabuhay ang pamilya ko. Wala kaming matutulungan. Iho, huwag kang magsalita ng tapos. Nakahiga pa rin ang nanay ko sa papag. Ang kapatid ko namang babae ay isang beses lang kumakain sa isang araw. Kung sa tingin mo ay mayaman kami, pumasok ka sa loob at tingnan mo. Mayroon ba sa labas na? Nagsasalita na naman ng kung ano-ano. Hindi sila mangangahas na pumasok. Pero hindi ibig sabihin na hindi nila tayo pinag-interesan. Ibig sabihin ba sa susunod, hindi na tayo makakakain ng masasarap na pagkain? Makakakain pa rin tayo. Pero huwag kang magpakita sa araw. Mula ngayon ang pamilya natin. Kailangan pa ring mamuhay ng tulad ng dati. Bawasan ang uso. Huwag masyadong magbubukas ng pinto. Huwag mong hahayaang mapansin ng iba na gumaganda na ang buhay natin. Tama ang kuya mo. Ang mabuhay muna. Ang pinakamahalaga sa lahat. Kuya, hindi umubo ng dugo si nanay ngayong gabi. Talagang mabisa ang gamot mula sa hinaharap. Kuya, gagaling na ba si nanay? Gagaling si nanay. Bumabuti na ang kalagayan niya, at magandang balita iyon. Pero maubos din ang gamot, maubos din ang uling, at unti-unti ring maubos ang pagkain natin. Kung titigil ako ngayon, hindi magtatagal ang mga ito. Lear, pupunta ka na naman ba sa bundok? Opo. Ang pagpunta ko sa bundok ngayon, ay hindi lang para sumubok ng swerte. Hahanapin ko ang mga talagang mamahaling huli. Hindi naman ganoon kadaling makahanap niyan. Kakatapos lang manggulo ni Huang San, at binabantayan na naman tayo ng mga taga na yun. Kung aalis ka ngayon, hindi mapapakali si nanay. Kaya nga nitong mga nakaraang araw, inayos ko ang bahay ng ganito. Nanay, hindi ako pwedeng manatili na lang dito sa bahay. Hindi pwedeng maantala ang gamot ninyo. Hindi pwedeng maubusan ng pagkain ang pamilya natin. At hindi rin pwedeng mawalan tayo ng uling. Kapag nakakuha lang ako ng isa pang malaking huli, doon pa lang talaga tayo magkakaroon ng pag-asang mabuhay. Kung ganoon, mag-iingat ka talaga. Kung walang mahuli, bumalik ka agad. Kuya, baunin mo ito sa daan. Masyadong matamis ito. Itabi mo na lang para sa inyo ni nanay. Kahit sino ang kumatok, huwag mong bubuksan. Kapag narinig mo ang kalansing, magtago ka sa higaan. Tatandaan ko. Chen Lai. Pupunta ka na naman sa bundok.
Ano naman ang mahuhuli mo sa gitna ng ganitong katinding niebe? Susubukan ko lang ang swerte ko. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makahanap ng makakabuhay sa buong pamilya. Buti nga kay Huang San ngayon. Nagpapakatuso pero siya ang napahamak. Inakyat pa talaga ang pader ng mga ngaso. Hindi ba naghahanap lang siya ng kamatayan dun? Swerte pa nga siya na nabalian lang ng binti. May karapatan ba kayong pakialaman ang buhay ko? Chen Lai. Humanda ka sa akin. Bakit ang pamilya niya lang ang pwedeng ganyan? Kumain ng masasarap habang nakasara ang pinto. Habang nakahandusay ako rito at naghihintay mamatay. Kung hindi ko man maagaw, may iba namang pwedeng kumuha. Bilisan mo at sabihin mo na kung ano ang gusto mo. Alisin mo ang malas mo sa tapat ng bahay ko. Pinuno, may tinatagong pagkain si Chen Li sa bahay niya. Nahuli ko lang siya sa ginagawa niya, kaya niya binali ang binti ko. Alam naman nating lahat kung anong klaseng basura ka, Huang San. Sino ba sa nayon ang hindi nakakakilala sa iyo? Paano ko naman paniniwalaan ang mga pinagsasabi mo? Pinuno, noong nandoon ako sa tapat ng bahay niya, may naamoy akong napakabangong pagkain. Hindi iyon amoy ng simpleng kanin o mga ligaw na gulay. Amoy ng karne talaga iyon. May karne talaga sa bahay ni Chen Lai. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Tingnan mo naman, bali na nga ang binti ko. Magagawa ko pa bang magsinungaling sa inyo tungkol dito? Pinuno, isama mo ang mga tao sa bahay ni Chen Li. At kunin ninyo ang karne roon. Para makinabang din ang buong nayon. Kahit marami silang pagkain doon, sila naman ang nangaso para makuha iyon. Hindi gagawin ng pamilya natin ang ganyang bagay. Ang panalamang at pang-aagaw sa kapwa. Anong pang-aagaw ang pinagsasabi mo? Sa panahon ng tagutom kapag may pagkain, dapat lang nailabas at ipamigay iyon. Ang pagtatago ni Chen Lei at hindi pagbibigay sa atin, ay talagang kawalan ng konsensya. Tatay, kusang loob ang pagtulong nila sa atin. At kung hindi sila tumulong ay wala tayong magagawa rito. Paano natin sila mapipilit sa gusto natin? Tumahimik kang ang pabigat ka. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Sabihin mo sa akin ng malinaw ang mga detalye. Walang makukuha sa paligid. Kung gusto nating makakuha ng malaki, kailangan nating pumasok pa sa loob. Hindi ganito ang kagat na ito. Hindi ito galing sa baboy ramo at hindi rin sa lobo. Ang lansa talaga ng amoy na ito. Nasa loob lang ang malaking huli, pero dito sa loob, ano ba talaga ang bagay na iyan? Kahit na gitna ng taglamig ang bagay na ito, lumalabas pa rin para manggulo. Tiyak nagising pa ito at hindi natutulog ng mahimbing. Bantayan ang pasukan ng kuweba. Maaga o huli ay makikita rin natin itong lumabas. Naayos naman ang maliit na silid, kaya nitong magsilbing proteksyon pansamantala. Pero gumuho ang pangunahing bahay, at ang sirang poste ay nakahiga pa rin sa bakuran. Hindi pwedeng sinanay at siksiya uli. Sa buong taglamig, ay magsiksikan lang doon sa maliit na silid. Iho, nag-aayos ka ba ng bahay? Hindi po ito simpleng pag-aayos, kundi ang muling pagpapatayo ng gumuhong pangunahing bahay, para maitayo itong muli. Mukhang marami iyan ah. Gusto mo bang ihatid ko na sa bahay ninyo? Huwag na po. Ilagay nyo na lang po sa kariton ko. Ako na lang ang hihila nito. Ang galing mo talagang magtipid sa buhay. Pati ang bayad sa paghahatid ay tinitipid mo pa. Hindi po madali ang mamuhay ngayon, at hindi ko naman po pwedeng iasa sa inyo ang paghahatid. Dahil kapag hinatid ninyo doon, hindi ko na maitatago ang sikreto ko. Kapag mayroon na ako ng mga ito, ang gumuhong pangunahing bahay ay pwede nang muling itayo. Hindi pwedeng ang pamilya Chen ay matira na lang na may isang maliit na silid para mabuhay araw-araw. Espesyal na tindahan para sa mga hiker. Hiker, anong klaseng kaibigan ba iyon? Ah, para pala talaga sa mga umaakyat sa bundok ang mga gamit na ito. Hindi ba para sa mga ngaso ito? Veteranong manlalakbay pala. Halatang madalas ka sa masukal na bundok, hindi katulad ng mga baguhang pamporma lang. Manlalakbay din pala si boss. Dati. Kaso hindi na kaya ng katawan kalaunan, kaya nagtayo na lang ng ganitong tindahan. Pag-akyat sa bundok, pagkain, tirahan, pagtukoy sa daan, pananatiling mainit, ilaw at liwanag, walang dapat mawalang kahit isa. Ang mga ngaso sa amin, kung mayroon lang silang ganito, hindi sana nila kailangang isugal ang buhay nila sa bundok. Lahat ng magagandang gamit na ito, kukunin ko ng lahat, Suwebe kausap.
Yung pana naman para sa pagtatanggol sa sarili. Gusto mo bang tingnan? May ganyan ka palang tinitinda rito. Ang ganda ng pana. Kuya, ang panang ito kumpara sa dati mo. Mas maganda talaga tingnan. Hindi lang maganda. Napakalakas pa ng puwersa. Ibig sabihin ba niyan mas makakahuli ka ng mas maraming hayop? Siyempre naman, kapag hawak ko ito, kahit may tigre pang sumugod, hindi ako matatakot. Ang galing-galing naman ni Kuya. Sa hinaharap, si Xiaoli naman, gusto ko ring maging katulad ni Kuya, isang mangangaso. Kalokohan, hindi ka pwedeng maging mangangaso paglaki mo. Bakit naman po, ang pagmamangaso ang nagpapakain sa pamilya natin? Hindi ba maganda iyon? Sa edad mong ito, dapat ay nag-aaral ka na. Pag natunaw na ang makapal na nyebe at bukas na ang mga daan, ihahatid ka ni Kuya para mag-aral sa paaralan sa bayan. Ang mga bata sa hinaharap, lahat ay makakapag-aral na. Wala nang kailangang makipagsapalaran sa bundok para lang may makain. Iyon ang totoong magandang buhay. Kung ano ang ipagawa ni Kuya kay Xiaoli, iyon ang gagawin ni Xiaoli. Malamig sa labas, pumasok ka na sa loob, makinig ka kay Kuya. Unti-unti muna nating simulan. May mga ladrilyo na, may mga kahoy na rin. Bago sumapit ang taglamig na ito, tiyak na maitatayo nating muli ang pangunahing bahay. Oy! Chenlai! Nagtatrabaho ka pala. Pinuno! May kailangan po ba kayo? Nandito ako para batiin ka. Wala naman pong dapat ipagdiwang sa amin dahil sa tulong ng iyong ama, sa iniwan niyang lihim na paraan sa pangangaso. Nagkaroon ka ng malaking huli sa bundok, nakakuha ka ng maraming karne, hindi pa ba magandang balita iyon? Mukhang may problema na